Ano ba yan, Masong? Nadagdagan na naman yung gasgas ng sasakyan natin. Kung bakit kasi inom ka ng inom ng alak, alam mo naman magmamaneho ka. Pwede ba, mates? Huwag kang sumabay ngayon. Sasakyan ko naman yun at saka wala kang pakialam doon. Aba, Masong, baka nakakalimutan mong asawa mo ko. Ang pagmamayari mo ay pagmamayari ko din. Kaya pwede ba? May ambag din ako sa sasakyan na yon. Kaya wag mong solohin. Ma, pa, may good news po ako sa inyo. Rank 2 po ako sa klase namin. Ano? Rank 2 ka lang? Bakit bumaba ka? Di mo lang ginagaya yung mga kapatid mo na consistent? Rank 1? Ano ba yan, Sheila? Palagi kang rank 1. Hindi mo man lang ma-maintain? Sino ba yung nakatalo sa'yo? Si Kelly po, ma, yung anak po ng labandera natin. Ano? Yung batang yon? Yun pa talaga yung tumalo sa'yo? Sa dinami-dami ng makakatalo sa'yo, yun bang anak ng labandera natin? Ano ka ba naman? Binibigay naman namin lahat ng kailangan mo ah. Ano pa bang kulang at hindi mo kayang talunin yung batang yon? Natalo mo na siya nung elementary at alam kong kaya mo pa din siyang higitan ngayon. Hindi pwedeng rank 2 ka lang. Dapat sa final quarter, rank 1 ka na. Bakit kasi hindi mo gayahin ng mga kapatid mo na laging rank 1? Ma, rank 2 po ako. Hindi pa ba sapat sa inyo yon? Rank 2 ka lang. Gusto namin sa inyo lahat magkakapatid. Dapat rank 1. Pero pa, Sumasagot ka pa. We want the best sa inyong magkakapatid. Sheila, kinakausap pa kita. Huwag mo kaming talikuran ng papa mo. Tignan mo ang nagiging ugali ng anak mo. Pwede ba, Masong, huwag mong isisi sa akin ang nagiging ugali ni Sheila. Sinong sisihin ko? Yung sarili ko? Sagutin mo ang sarili mong tanong. pa, ma, pasok na po ako. Oh, yung bilin namin ng papa mo ha, kailangan mong matalo yung anak ng labandera natin. Opo, ma. Huwag mo kaming bibiguin, Sheila. Opo, pa. Magandang umaga po, ma'am, sir. Oh, bakit ngayon ka lang dumating, Lisa? Pasensya na po kayo, ma'am. Pinagluto ko pa po kasi ng baon ng anak ko para hindi na siya bibili sa kantin. Hindi ba dapat alas 6 ng umaga nandito ka na? Tingnan mong oras oh, pasado alas 7 na. Kaya nga po, ma'am, humihingi po ako ng pasensya. Pinagbigyan ko lang po kasi yung request ng anak ko. Wala akong pakialam sa inyo ng anak mo. Ang sakin lang, dapat alam mo ang tamang oras ng pasok mo. Kaya nga po, ma'am, pasensya na po kayo, hindi na po mauulit. Hindi na talaga ito mauulit. Dahil pag naulit pa ito, maghanap ka na ng ibang mapapasukan mo. Mitch, huwag ka naman ganyan. Ngayon lang naman siya nalit eh. Sige, kampihan mo pa siya at nang lalong lumaki ang ulo niya. Pasensya na po kayo, sir, na dahil po sa akin, nagalit po sa inyo si ma'am. Lagi na lang nagagalit yun. Magtaka ka kung hindi magagalit yun ng isang araw. Sige na, punta ka na sa likod para makapag-umpisa ka na. Maraming salamat po, sir, sa pag-unawa nyo. Paano po, ma? O Sheila, semifinals nyo na daw next week, sabi ng advisor nyo. Opo, ma. In-announce po sa amin kanina. Kaya simula ngayong araw, mag-focus ka sa pagre-review mo. Opo, ma. Eskwelahan at bahay ka lang. Bawal ang TV at lalo na ang cellphone. Ma, bakit mo naman tinanggalan ako ng libangan? Para sa'yo din ito, Sheila. Para makafocus ka sa pagre-review mo. Nakakapag-review din naman ako, ma. Kahit na nasa cellphone ako. Hay nako, Sheila. Tigilan mo nga ako. E di sana, naging rank 1 ka. Kung totoo yung sinasabi mo. Pero, ma, Wala nang pero, Sheila. Yan ang desisyon ko. At hindi na magbabago yon. Para din ito sa'yo. Para makamit mo this time ang rank 1.
Kailangan mong mahigitan si Kelly. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at nang makapag-aral ka. Ma, Huwag ka nang magreklamo, Sheila. Pumasok ka na doon at para makareview ka na. Ma, hindi ako nagre-reklamo. Sasabihin ko din sa inyo na kung pwede muna kumain ako bago mag-aral. Kakarating ko lang galing school. Hindi po ba pwedeng magpahinga muna ako bago mag-aral sa mga lessons ko? Bawat segundo ngayon ay mahalaga, Sheila. Hindi pwedeng masayang ang oras. Time is gold, Sheila. Ma, malaki ang mawawala kung papabayaan ko lang kalusugan ko. Sumasagot ka pa, ha? Sumasagot po ako sa inyo, Ma, na may respeto. Kung yang kagalingan mong sumagot sa akin, ganun ka rin sana kagaling sa school. Hay nako, Sheila. Sige na, ibaba mo na yung bag mo at pumunta ka na sa kusina at nang makakain para makareview ka na. Hello? Hello, Nay. Oh, anak, napatawag ka. Parang good news yung sasabihin mo ah. Opo, Nay. Kasi perfect score po ako sa mga grades ko. Tsaka ako po yung highest score sa mga kaklase ko. Wow! Ang galing naman ng anak ko. Dahil dyan, pagluluto kita ng paborito mong ulam mamaya. Para sa inyo po yung pagsisikap ko sa pag-aaral, Nay. Ikaw po yung inspirasyon ko. Mamaya ka na magdrama, anak. May ginagawa pa ang nanay. Sige, anak. Nagtatrabaho pa ako dito sa amo ko. Usap na lang ulit tayo mamaya sa bahay. Oh, Lisa, oras ng trabaho, nakikipag-telebabad ka dyan? Pasensya na po kayo, ma'am. May maganda po kasing ibinalita sa akin ng anak ko. Mukha nga, kasi abot tenga yung ngiti mo. Opo, ma'am. Di po ba magkaklase sina Sheila at Kaylee? Oo, tiyak ko naman, may magandang balita si Sheila pagdating niya. Alam mo, ma'am, ang makapagtapos lang sa pag-aaral ng aking anak, ay masaya na po ako. For sure yan, hanggang grade 12 lang ang anak mo. Hihinto din yan dahil hindi mo kayang mapag-aral ng kolehiyo. Kahit gaano po kahirap ang buhay namin, hindi ko po hahayaang mapahinto sa pag-aaral ng aking anak. Igagapang ko po siya sa abot ng aking makakaya. Makakatapos lang siya ng pag-aaral. Nasasabi mo lang yan ngayon kasi may trabaho ka. Paano pag nawalan ka ng trabaho, mapapag-aral mo ba siya? Kaya ko pong maghanap ng ibang trabaho para makapag-aral lang po siya. Dahil yun lamang po ang tanging kong may pamana sa kanya. Napakaswerte naman ng anak mo bilang kanyang nanay. Hindi po, ako po ang swerte sa anak ko. Dahil kailanman, di niya ako binigyan ng problema. Kayo din naman po, swerte kayo sa mga anak nyo. Matatalino po sila. Sa dalawa, oo. Pero sa isa, wala. Natatalo pa rin siya ng anak mo. Ma? Ma? Oh, nandiyan ka na pala, Sheila. Ma, tapos na po yung exam namin. Kung ganon, perfect lahat ng exam mo? Ma, hindi po. Dalawa lang po ang na-perfect ko. Ano? Wala ka nang ginawa kundi mag-review? Tapos, hindi ba perfect ang lahat ng exam mo? Ma, na-perfect ko naman po yung dalawang subjects Dalawa lang yun, Sheila. Dapat, lahat ng subject ay perfect mo. Maghapon ka na nga nag-aaral, hindi mo pa na-perfect? Ma, hindi ba kayo masaya sa achievements ko sa pag-aaral? Ma, ginagawa ko naman lahat. Pero hanggang doon lang kaya ko. Alam mo naman kung anong makakapagpasaya sa amin ng papa mo. Ang maging top 1, kayong magkakapatid. Ma, kailan ka magiging proud sa akin? Nababawasan ba yung pagiging mabuti kong anak kapag hindi ko nakuha yung rank 1 sa klase? Eh anong gusto mong asahan namin sa'yo? Yung nasa hulihan ka? Lahat naman binibigay namin sa'yo ah. Kaya inaasahan namin sa'yo ang manguna ka sa klase. Sigurado po kayo, Ma? Na ibibigay niyo po lahat sa akin? Bakit hindi ba? Kumpleto ka sa lahat ng pangangailangan mo. May gadget ka, nasa magandang paaralan ka, kumakain ka ng masasarap na pagkain. Sabihin mo, ano pa bang kulang na hindi ko na ibibigay sa'yo? Ikaw, Ma. Ikaw po ang kailangan ko. Anong ibig mong sabihin? Ang aruga niyo, Ma, ang kailangan ko. At ang papapahalaga niyo sa akin bilang isang anak. Yung kamustahin niyo ako,
kung tatanungin niyo kung okay lang ba ako, kung pagod na ako, yung pag-aalaga ng isang ina na walang kapalit. Para din naman sa'yo ang ginagawa ko kaya wag mo akong masagot-sagot ng ganyan. Hindi yan ang nararamdaman ko, Ma. Para sa inyo lang ni Papa ang ginagawa niyo sa amin. Para may pagmayabang lang sa ibang tao. Hindi totoo yan, anak. Ang pinapagawa namin sa inyo ay para sa future lang ninyo. Para hindi na kayo mahirapan maghanap ng trabaho. Sa panahon ngayon, Ma, hindi na yan yung batayan. Anong ibig mong sabihin? Na mali ang ginagawa namin pagpapalaki sa inyo? Oo, Ma. Wala na kaming kalayaan. Ma, gusto niyo lang po lagi nasusunod. Ma, napapagod na po ako. Araw-araw kong iniisip kung paano ko kayo mapapasaya. Gustong-gusto ko po mag-aral dati. Pero ngayon, parang parusa na po yung nararamdaman ko. Ginawa ko po yung best ko, Ma, sa pag-aaral. Pero ang ganda lang po yung kaya ko. Dahil sa kagustuhan ko, mapasaya kayo ni Papa. Anak, ganyan na ba kabigat ang epekto sa pagpipilit ko sa inyo sa pag-aaral? Oo, Ma. Dahil nape-pressure na po ako. Kung nararamdaman mo yung mga bagay na yan, anak, humihingi ako ng paumanhin. Ma, hindi nakabase sa pag-aaral ang paghanga sa isang tao. Madaming aspeto po yun, Ma, at dapat hindi pinipilit. Katulad po ng pinapagawa niyo sa amin. Sorry, anak. Kung naiparamdam namin sa iyo mga bagay na yun, nagkamali kami ng papa mo sa paraan na gusto namin para hangaan kayo ng mga tao. Hayaan mo, anak. Simula ngayon, hindi ka na namin ipipressure sa pag-aaral. Sana nga po, Ma, para ma-enjoy ko ulit ang aking pag-aaral. Promise, anak. Salamat sa pagpaparealize sa mga pagkakamali ko. Hindi dapat kita dinidiktahan sa mga dapat mong gawin. Bagkus, suportahan at i-appreciate kung anong nakamit mo sa pag-aaral. Oh, ano yan? Parang seryoso yung pinag-uusapan nyo Ibinalita lang sa akin ng anak mo ang nakuha niya sa exam. Tingnan mo ang tataas ng nakuha niya. Oh, bakit hindi perfect? Oh, bakit? Perfect bang hinahanap mo? Oo. Oh, sige nga. Ikaw nga mag-exam kung kaya mong i-perfect yan. Hindi na. Mataas na tong score ng anak mo. Tara na nga, kain na tayo. Siguradong napagod ang anak mo sa exam. Tara.